Ang magiting na daga at ang mapagmahal na leon. Isang araw sa malalim na kagubatan ng Pilipinas, may isang maliit na daga na nagngangalang Dodong. Si Dodong ay isang masigasig na daga na palaging nag-iingat sa paghahanap ng pagkain para sa kanyang pamilya. Sa kabila ng kanyang maliit na sukat, hindi siya natatakot lumabas at maghanap ng pagkain. Isang umaga, habang si Dodong ay naghahanap ng mga butil ng bigas sa isang maliit na tindahan sa labas ng isang nayon, biglang may nakakagulat na nangyari. Bigla siyang napatingin sa isang leon na kaharap niya sa tindahan. Ang leon ay isang malaking hayop na maraming beses na mas malaki kaysa kay Dodong. Ngunit sa halip na takutin siya, napansin ni Dodong na ang leon ay mukhang nagugutom at malungkot. "Nako, kapatid na leon," sambit ni Dodong nang may pag-aalala sa kanyang tinig, "bakit ka malungkot at bakit ka nagugutom?" Nagulat ang leon sa pagiging matapang ni Dodong. Ngunit sa halip na maging galit, itinaas ng leon ang kanyang ulo at sinabing, "Maliit na daga, wala na akong mapagkukunan ng pagkain. Hindi ko alam kung paano ako mabubuhay." Naramdaman ni Dodong ang awa sa leon at nagdesisyon siyang tulungan ito. "Kapatid na leon, huwag kang mag-alala. Ako ay maghahanap ng pagkain para sa iyo. Makakaasa ka sa akin," sabi niya nang may pagmamalasakit. Mula noon, naging magkasama sina Dodong at ang leon. Si Dodong ang nagsisilbing tagapaghanap ng pagkain para sa kanilang dalawa. Kung minsan, umaakyat siya sa mga puno upang manguha ng mga prutas. Sa pagdaan ng mga araw, lumakas ang samahan ni Dodong at ng leon. Sa bawat araw na lumilipas, natutuhan ni Dodong ang mga tinatawag na mga pagkain na maaari nilang kainin mula sa kagubatan. Tinuruan siya ni Leon kung paano manghuli ng mga maliit na mga hayop at kung paano kumuha ng mga prutas at halaman. Napalakas ng kanilang pagsasama ang kanilang pagtutulungan at pagsasama upang makahanap ng mga pagkain. Isang gabi, habang sila ay naglalakad sa madilim na kagubatan, biglang tumama ang matinding bagyo. Mabilis na lumakas ang hangin at umulan ng malakas. Nagpatuloy si Dodong at si Leon sa kalagitnaan ng kagubatan, na nagsisikap na makahanap ng matataguan sa malakas na ulan. Sa kabila ng matinding bagyo, hindi sila nawawalan ng pag-asa. Si Dodong ay nagsisikap na maghanap ng mga butil ng bigas na naiwan ng mga magsasaka sa paligid, samantalang si Leon ay nagpupursigi sa paghahanap ng kanilang matataguan. Lumipas ang malakas na ulan at sumikat ang araw, ang dalawang magkaibigan ay nagpatuloy sa kanilang mga gawain, yun ang paghahanap at pag-iimbak ng pagkain. Wala silang sinayang na panahon. Pagkatapos nila maghanap ay naglalaro sila sa mga damuhan at masayang nagtatawanan. Sa bawat pagkakataon na dumadaan sa buhay ni Dodong, ay hindi niya iniisip na sarili lamang niya. Lagi niyang iniisip si Leon at kung paano ito mapapakain. Sa kanyang simpleng paraan, natutunan ni Dodong na ang pagtulong sa iba, kahit gaano ito kaliit o malaki, ay may magandang bunga. Huwag mong pangunahan ang iyong takot at alalahanin ang pagtulong sa abot ng makakaya. Habang ang panahon ay lumipas, lumakas ang samahan ni Dodong at ng leon. Sa tulong ni Dodong, natutunan din ng leon na maging mapagkumbaba at magpasalamat sa mga bagay na natatanggap niya. Sa kabila ng kanilang pagkakaiba, nagsilbing halimbawa sila ng pagkakaibigan at pagkakawanggawa sa isa't isa. Sa dulo, hindi lamang ang leon ang natulungan ni Dodong. Ang munting daga na ito ay naging simbolo ng pagmamahal at pagkakaibigan sa buong kagubatan. Maraming salamat sa pagsubaybay sa kwento. Huwag kalimutan mag-subscribe, like, share and hit the notification bell.